Itong si Senador Bato na biglang nakita, natuklasan na nagtatago ho diyan sa bahay ni dating Presidente Digong. Iyan po mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo. Iyan po si Senador Bato. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, mainit-init pa. Biglang natuklasan na itong si Senador Bato ay nagtatago pala diyan sa bahay ni dating Presidente Digong. Naku po, ay wala ka ng lusot as Senador Bato. Ay kaya pala nung mga nakaraang araw ay binabantayan yan ng mga tagasunod ni dating Presidente Digong. At ang katuwiran nila, ang rasyon ay sisilbihan daw ng search warrant at siyempre baka taniman. Ayan pala naman ay nandiyan ka ba to? Nandiyan ka lang sa loob? At ito pa ang mas matindi, mga mahal kong taga-subaybay. Nagsalita na ho ang tagapagsalita ng ICC na walang makakahadlang sila sa kanila. Walang makakahadlang sa kanila kahit sa paghuli dito ho kay Senador Bato at sa iba pang mga kasangkot. Walang makakahadlang din sa paglilitis ng kaso kay dating Presidente Digong. Iyan pong lahat mga kaibigan ang ating tatalakayin at bibigyan ko po kayo ng resibo katunayan. Kaya kapag mayroon po kayong pagkakataon, samahan niyo po akong panoorin, pakinggan ang vlog na ito. Nako po, magugulat kayo sa matutuklasan nyo. Sige nga, isang like muna sa video na ito bago tayo magpatuloy. Mga mahal kong taga-subaybay, sa lahat ho nang hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Heto, shout out po sa lahat. At buhat dito, ang unang ibabagi ko po sa inyo ay itong pahayag ng tagapagsalita ng ICC na tuluyan ng pag-aresto, walang makakahadlang sa kanila, tuluyan ang paglilitis. At siyempre dito sa bandang gitna ng video na ito, ng vlog na ito, ay ibabahagi ko din po sa inyo itong pinagtataguan ni Bato diyan ho sa bahay ni dating Presidente Digong na natuklasan po. Ibabahagi ko po sa inyo yan. Ito muna. Buhat sa Pilipinas Today, ito ay nabanggit na rin ho at na-topic ng GMA News. Ilang oras lang ang nakakaraan dito? 4 hours? Babahagi ko po. Babasahin ko. Naka-flash sa screen. Pwede nyo pong i-screenshot para lubos nyo pong maunawaan. Sinabi ng tagapagsalita ng International Criminal Court ICC na si Fadi El Abdallah na walang magiging epekto ang mga pro-Duterte demonstration na isinasagawa sa dahig at iba pang bahagi ng mundo sa paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay nako, nag-aaksaya lang kayo ng oras. Sabi ko nga sa inyo hindi Pilipinas yan dahig. Yan ay dahig Netherlands at matitino ang mga tao dyan. Hindi uso ang rally. Nagkakalat kayo dyan, Robin Padilla, Sara Duterte, Roque, at siyempre itong mga OFW na ang alam ng kanilang mga mahal sa buhay ay nagtatrabaho diyan. Ay hindi ho. Ay kung ano-ano rin po ang pagkakalat na ginagawa diyan sa ibang bansa. Yung iba ho ay nakulong na diyan po sa bahagi ng Katarba. Ito pa, itutuloy ko po. Sa panayam ng GMA News noong Biyernes, Marso 28, tiniyak ni Abdallah na focus ang atensyon ng ICC hindi lamang sa paghatid ng hustisya sa mga biktima na extrajudicial killings noong war on drugs, ngunit ipapakita rin sa international community na magiging patas ang paglilitis sa dating leader ng Pilipinas. Iyan ho, patas ang paglilitis, mga kaibigan. Hindi po sila nagpapaapekto sa anumang rally at hindi uso sa kanila yung ganyang mga rally. Ito ang inihayag ni Abdallah matapos magsagawa ng mga pre-rally ang iba't ibang pro-Duterte groups upang kumbinsihin ng ICC
na ibalik ang kanilang idolo sa Pilipinas habang iginigiit na walang jurisdiksyon ang International Tribunal sa bansa. Nako, wala na ito. Wala na kayong lusot sa mga pinaglalaban nyo na walang jurisdiksyon. May pananindigan ng ICC at ito ay buhat sa tagapagsalita ng ICC na tama ang kanilang tinatrabaho. And we trust the social media. There will always be some passionate and hated individuals, and we understand that there is also a good people that will be actually trying to show the objective nature in things. Sabi pa ni Abdallah. Nandiyan po mga kaibigan, at pwede nyo pong i-screenshot. At ito pa din, ilalagay ko din dyan. Nandiyan po. Ang sabi niya ay prodigong rallies, walang epekto sa trial, ICC spokesperson. Ang sinasado dito ay kahit anong gawin na pagrarally ni Sara Duterte at ni Bato. Kasi itong si Bato ay mayroong inutoso dito sa may mga bata sa Pilipinas na nagsiselebrate ang kanilang kampo dahil may petition din si Bato na dinadaan sa rally. At siyempre itong mga ito ay nagkakaroon na yung iba ay pinagtatanggol si Bato sa pamagitan ng rally na yan hindi apekto diyan sa bansang Dahig, Netherlands. So ang mga makatuwid dito, mga mahal kong taga-subaybay, ay kahit anong mangyari ay kasama dito in relation, in connection dito sa sinasabi ng tagapagsalita ng ICC, spokesperson ng ICC, na hindi sila magpapapekto sa anumang ginagawa ng mga rally. Yan ay isang basura sa kanila, mga kaibigan. Datapwat, apektado dito sa Senador Bato ang ginagawa nila na rally dito at anumang ginagawa na petisyon diyan sa korte na walang jurisdiksyon ang ICC sa Republika ng Pilipinas ay hindi po yan uubra. Pawang basura sa ICC, mga mahal kong taga-subaybay. Datapwat sa puntong ito, tuloy na tuloy ang pag-aresto dito kay Senador Bato, kung ito ang pagbabatayan natin, mga kaibigan. So, bago tayo magpatuloy, gusto ko munang ibahagi sa inyo itong si Senador Bato na biglang natuklasan na nagtatago diyan sa bahay ni dating Presidente Digong. Iyan po, mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo. Iyan po si Senador Bato. Doon po ay bigla siyang natuklasan na siya ay nagtago sa bahay ni dating Presidente Digong. Muli kong inuulit, iyan po si Bato na nagtatago sa bahay ni dating Presidente Digong. Yan po ay ilang oras lang nakapost, at nangyari po yan na lumabas sa bahay ni dating Presidente Digong at bigla nga siyang nakita ay noong kasagsagan ng rally na birthday ni dating Presidente Digong. Kaya't marami ang nagbibigay ng anumang public opinion na itong si Senador Bato ay biglang natuklasan na nagtatago sa bahay ni dating Presidente Digong dahil biglang lumabas, biglang nakita sa bahay ni dating Presidente Digong. Yan po ay pawang public opinion na yan ay mababasa natin sa anumang post sa malaking stream media, social media, mga kaibigan. But yan ay buong nire-respeto ko. Alalahanin po natin, mga kaibigan, ilang linggo na nagtatago itong si Senador Bato. Kaya't kahit ano paman, saan man siya magpunta at saan man siyang makita, ay talagang maituturing natin itong isang uri ng pagtatago, katulad ng nakita po natin sa larawan sa bahay ni dating Presidente Digong. Nako, alam ko, mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Abangan po natin ito dahil sa kabila ng pahayag ng tagapagsalita ng ICC na wala nang makakahadlang sa pag-aresto at paglilitis sa kaso ni dating Presidente Digong. Tuloy ang kanilang pag-aresto at abangan po natin ito. Muli kong inuulit, hindi nagbibigay o binubulgar ng ICC ang pag-serve ng warrant of arrest, katulad ng pagsilbi ng warrant of arrest dito kay Digong. Ganyan din
ang mangyayari dito kay Bato. Biglaan na pag-aristo dito kay Senador Bato. Na yan ho, si Senador Bato ay biglang natuklasan, nagtatago diyan sa bahay ni dating Presidente Digong. Ayon no, sa mga public opinion. Muli po maraming salamat. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.